Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 15 katao na hukay sa liblib na bahagi ng Lanao del Sur. People's Organization ng mga dating rebelde binuo sa North Cotabato. 5.1 million pesos na halaga ng kush na nasabat sa Pasay, ipinasa na sa PIDEA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nahukay ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya ang hinihinalang mga labi ng 5 katao sa isang liblib na lugar sa Barangay Dilimbayan, Maging nitong May 11. Ayon sa mga otoridad, natuklasan ng mga kalansay matapos makatanggap ng impormasyon ang 55th Infantry Battalion mula sa mga residente hinggil sa umano'y matagal nang nakabaong mga labi sa lugar. Agad namang nakipag-ugnayan ng militar sa Maging Police Station at Scene of the Crime Operatives o SOCO para sa excavation at forensic examination. Dinala kalauna ng mga nahukay na buto sa Frankfort Public Cemetery sa Amay, Manabilang para sa maayos na paglilibing. Patuloy ngayong inaalam ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng mga biktima at kung may kaugnayan ng mga ito sa matagal nang nawawalang mga individual sa Lanao del Sur at mga karatig lugar. Formal nang binuo sa bayan ng Magsaysay, North Cotabato ang isang people's organization para sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng inisyatiba ng 39th Infantry Battalion bilang bahagi ng reintegration at peace-building efforts ng pamahalaan. May 46 friends rescued o dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang lumahok sa aktibidad na nagresulta sa pagbuo ng Magsaysay Reintegration and Development for Farmers Association o MARDEFA. Layunin ng organisasyon na magsilbing plataporma para sa kabuhayan, kooperasyon at pangmatagalang suporta sa mga dating rebelde at kani-kanilang pamilya. Nagpahayag din ng suporta ang TESDA, DOLE, DTI, Provincial Social Welfare and Development Office, Philippine National Police o PNP at lokal na pamahalaan ng Magsaysay para sa livelihood at social service programs ng grupo. Formal nang isinuko ng Bureau of Customs o BOC na iya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang 8 parcel na naglalaman ng hinihinalang marijuana o kush na nagkakahalaga ng mahigit 5.1 million pesos matapos maharang sa Central Mail Exchange Center noong May 11. Ayon sa BOC, nagmula sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos ang mga parcel na dumating pagitan ng November at December 2025 at idineklarang ordinaryong consumer items tulad ng kalendaryo, libro, tracksuit at damit upang makalusot sa inspeksyon. Sa pagsusuri, nadiskubre ang mahigit 3,400 grams ng hinihinalang kush na nakatago sa loob ng mga package na nakapangalan umano sa mga recipient sa Cavite, Laguna at Misamis Oriental. Isinailalim na sa chemical analysis at case build-up ang mga kumpiskadong kontrabando para sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulap. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.